Para siyang isang dumi, isang mantsa, sa perpekto kong pamamahay. Napahawak si Nanay Erlinda sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila maliliit na karayom na tumusok sa kanyang puso. Ang kaninang mainit na pakiramdam ng pag-asa ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Ilang oras lang ang nakalipas, ang puso rin niyang iyon ay kumakabog sa ibang dahilan. Sa purong galak, nang unang bumukas ang dambuhalang gate ng mansyon, napasinghap si Nanay Erlinda. Ang hardin ay mas malawak pa sa bakuran ng lahat ng magkakapit-bahay niya sa Bohol. Ang mga bulaklak ay tila mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng araw. At ang bahay? Hindi ito bahay. Isa itong palasyo. Welcome home, Nay. Bati ni Marvin, ang kaisa-isa niyang anak. Bakas sa mga mata nito ang pagmamalaki habang inaalalayan siya papasok. Ito na ang bunga ng lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Isang pangarap na natupad. Sa may pintuan ay naghihintay ang manugang niyang si Celine. Nakasuot ito ng isang puting bestida na bumagay sa perlas niyang hikaw. Ngumiti si Celine. Isang ngiting perpektong-perpekto, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome po, Nanay Erlinda. Sabi nito, sabay kuha sa kanyang kamay upang magmano. Ngunit ang pagdampi ng likod ng kanyang palad sa noo nito ay mabilis at walang kabuhay-buhay. Salamat, Hija. Sagot ni Nanay Erlinda. Pinipilit itago ang panginginig ng kanyang boses dahil sa matinding tuwa. Inilibot siya ni Marvin sa buong kabahayan. Ang bawat silid ay tila mas malaki pa sa dati niyang bahay. Ang mga gamit ay kumikinang. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang sariling mukha. Isang mukhang pagod na sa kahirapan, ngunit ngayon ay nagliliwanag dahil sa bagong pag-asa. Nang ihatid siya sa kanyang magiging silid, inabutan siya ni Celine ng isang kahon. Ito po, Nanay. Isang maliit na regalo. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Erlinda nang buksan ito. Isang kulay kremang pantulog na gawa sa seda. Napakaganda. Hindi pa siya nakakahawak ng ganito kalambot na tela sa buong buhay niya. Napakaganda, Celine. Salamat. Tumango si Celine habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sana po masanay kayo, Nanay. Iba po kasi ang tela niyan sa mga karaniwang damit sa probinsya. May kung anong kumirot sa puso ni Nanay Erlinda, ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon. Siguro ay naninibago lang ako, sabi niya sa sarili. Sa hapagkainan, habang nagsasalin siya ng tubig sa baso, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Ilang patak ng tubig ang tumapon sa makintab na mesa. Ay pasensya na, mabilis niyang sabi, habang dali-daling kinukuha ang kanyang panyo para punasan ito. Ngunit bago pa niya magawa, isang matigas na boses ang narinig niya. Manang Tessa! Tawag ni Celine sa kanilang kasambahay. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa maliliit na patak ng tubig na para bang iyon ang pinakamaruming bagay sa mundo. Agad na lumapit ang isang babaeng nasa katanghalian na ang edad. Yes, Ma'am Celine? Linisin mo to. Utos ni Celine. Ang tono ay malamig. Napayuko si Nanay Erlinda. Pakiramdam niya, lumiit siya sa kanyang kinauupuan. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya para matulog, dumaan sa kanyang silid si Manang Tessa. Dala ang isang baso ng maligamgam na tubig. Nanay, malamig na sabi nito, baka po nauuhaw kayo. Isang munting nangiti ang sumilay sa labi ni Erlinda. Salamat, Hija. Kung may kailangan po kayo, Nanay, huwag po kayong mahiyang tawagin ako. Dagdag pa nito bago umalis. Sa simpleng kabaitan ni Manang Tessa, bahagyang gumaan ang kanyang loob. Siguro, kailangan ko lang masanay. Bulong niya ulit sa sarili. Nakahiga na siya sa malambot na kama nang may marinig siyang boses mula sa kabilang silid. Boses ni Celine, may kausap sa cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit naging malinaw ang mga salita nito. Nakakainis, friend. Dumating na siya.
Oh, ang biyenan ko. Hay, ewan ko. Parang hindi siya bagay dito. She's like a stain in my perfect home. At doon na niya narinig ang mga salitang tumusok sa kanyang puso. Para siyang isang dumi, isang mantsa sa perpekto kong pamamahay. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang pumatak sa mamahaling sutlang unan. Ang palasyong pinangarap niya para sa kanyang pagtanda ay biglang naging isang malamig na hawla. Dito, sa gitna ng karangyaan, sa unang gabi niya sa paraisong inakala, naramdaman ni Nanay Erlinda ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Hello, Patricia. Oh, you heard? Ang bilis talaga ng balita. Nakataas ang isang kilay ni Celine habang pinagmamasdan ng sarili sa malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Perpekto ang gupit ng kanyang buhok. Perpekto ang pagkakapili ng kanyang damit. Perpekto ang kinang ng kanyang mga alahas. Well, what can I do? Marvin insisted. Patuloy niya sa kausap sa kabilang linya habang pinipili ang isusuot na sapatos. She's fine, a bit provincial, you know. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng kaibigan niyang si Patricia. Oh, I know, darling. Make sure lang na hindi mangamoy tuyo ang buong mansyon mo, ha? Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Celine, ngunit may bahid ng pait. Don't worry, I have everything under control. Pagkababa ng telepono, nawala ang nangisi sa kanyang mukha. Napalitan ito ng pagkainis. Lumabas siya ng silid at mula sa itaas ng hagdan. Natanaw niya si Nanay Erlinda sa kusina. Masayang naghihiwa ng mga gulay. Napapikit si Celine. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa ay nagbalik sa kanya sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Isang maliit na barong-barong. Ang sahig ay lupa. Ang amoy ng piniritong isda ay kumakapit sa lahat ng bagay. Isang batang babae. Payat at gusgusin, nakatingin sa mga naglalakihang bahay sa malayo. Ipinapangako sa sarili, aalis ako dito, hinding-hindi na ako babalik sa kahirapan. Ang batang babaeng yon ay siya. Si Celine Araneta ng ngayon, ang asawa ng matagumpay na CEO na si Marvin Ramos. Tinakasan na niya ang lahat ng iyon. Itinayo niya ang isang perpektong mundo. At ang biyenan niya, si Nanay Erlinda, ay isang buhay na paalala ng lahat ng kanyang kinasusuklaman. Bumaba siya ng hagdan. Ang bawat hakbang ay may bigat. Nanay, ano po yang niluluto niyo? Tanong niya. Pilit pinapatamis ang boses. Ah, hija, pinakbet. Paborito ito ni Marvin nung bata pa siya. Para naman matikman ng mga apo ko ang luto ng lola nila. Masayang sagot ni Nanay Erlinda. Hindi napapansin ang pag-igting ng panganang manugang. Ah, ganoon po ba? Sabi ni Celine. Pero nanay, baka po hindi yan kainin ng mga bata. Sanay po sila sa pasta, steak. You know, iba po ang panlasa nila. Nawala ang nangiti ni Nanay Erlinda. Pero masustansya ito. At para kay Marvin. Marvin is busy. Madalas sa labas siya kumakain. Mabilis na sagot ni Celine. And this house has a certain standard, nanay. Ang amoy, baka kumapit sa mga kurtina. Nasaktan si Nanay Erlinda sa narinig. Ganoon ba? Pasensya na. Gusto ko lang namang... It's okay, nanay. I understand. Putol ni Celine. Ako na lang po ang maghahanda ng tanghalian. Malungkot na tumango si Nanay Erlinda. Binitiwan niya ang sandok at malungkot na tumalikod para umakyat na sa kanyang silid. Sinundan siya ng tingin ni Celine. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang insulto sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang simpleng damit, ang mga bakas ng pagod sa mukha, ang amoy ng probinsya na daladala nito. Sumunod si Celine sa paanan ng hagdan. Nanay, humarap si Nanay Erlinda. Bakit, hija? Next time po, just let Manang Tessa handle the kitchen. Okay? Ang boses ni Celine ay hindi na nagpapanggap. Malamig na ito at may diin. Gusto ko lang namang maging ina ulit sa anak ko at lola sa mga apo ko.
Mahinang sagot ng matanda. May namumuong luha sa mga mata. Sana maintindihan mo, anak. Ang salitang anak ang nagtulak kay Celine sa bingit. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paningin. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang takot na bumalik sa dati, ay biglang sumabog. Sa halip na sumagot, humakbang siya palapit at itinulak ang balikat ng matanda. Hindi isang malakas na tulak, ngunit sapat na para mawalan ng balanse si Nanay Erlinda sa unang baitang ng hagdan. Aaray! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sunod-sunod, ang paggulong ng matandang katawan, pababa sa matigas na kahoy ng hagdanan. Nang tumigil ito sa paanan, nakahandusay at hindi gumagalaw, doon lang natauhan si Celine. Napasigaw siya, ngunit ang sigaw niya ay hindi dahil sa takot, kundi isang perpektong pag-arte. Nanay! Oh my God! Nanay! Anong nangyari? Ngunit sa gitna ng kanyang pagkukunwari, sa isang sulok ng kanyang paningin, may nahagip siya. Si Manang Tessa, nakatayo sa may pinto ng kusina, nanlalaki ang mga mata, takip ang bibig. Saksi sa lahat, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang pagkataranta sa mukha ni Celine. Napalitan ito ng isang nanlalamig na titig, isang babala na hindi kailangan ng salita. Naintindihan agad ni Manang Tessa ang ibig sabihin ng mga matang iyon. Ang mga salitang gustong kumawala sa kanyang lalamunan ay biglang nagyelo. Pakiramdam niya, siya ang susunod na itutulak kung gagawa siya ng kahit isang maling galaw. Ang bawat paggalaw ay isang pagsubok. Kumikirot ang kaliwang binti ni Nanay Erlinda at may malaking pasa sa kanyang braso. Ngunit higit pa sa sakit ng katawan, ang sakit sa kanyang puso, ang halos hindi niya makayanan. Isang aksidente lang ba talaga? O hindi niya matapos ang tanong sa kanyang isipan. Natatakot siyang malaman ang sagot. Nang hapon ding iyon, dumating si Marvin. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama itong pagmamadali. Nay, are you okay? Nabalitaan ko kay Celine ang nangyari. Sabi nito, habang marahang umuupo sa tabi niya sa kama. You should be more careful, Nay. Baka kailangan na nating ipa-check up yung mga mata ninyo. Gusto sanang magpaliwanag ni Nanay Erlinda. Gusto niyang sabihin na hindi siya nadulas, na may tumulak sa kanya. Ngunit nang makita niya si Celine na nakatayo sa may pintuan, nakangiti ng matamis sa likod ni Marvin, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Anong sasabihin niya? Na sinaktan siya ng asawa ng sarili niyang anak? Baka isipin lang ni Marvin na nag-uulyani na siya. Okay lang ako, anak. Pilit niyang ngumiti. Nahilo lang siguro ako. See, sweetheart, I told you. Sabi ni Celine, lumapit at hinaplos ang balikat ng asawa. Pagod lang siguro si nanay sa biyahe. Tumango si Marvin. Tila kontento na sa paliwanag. Sige, Nay. Magpahinga lang po kayo. I have to go back to the office. May urgent meeting lang. Manang Tessa will take care of you. Hinalikan siya nito sa noo. Isang mabilis na halik. At dali-dali na itong umalis. Naiwan silang tatlo sa silid. Siya si Celine at ang katotohanang hindi masabi. Nang gabing iyon, dahan-dahang pumasok si Manang Tessa sa kanyang silid. May dala itong maliit na bote ng aceite de manzanilla. Nanay! Bulong nito habang isinasara ang pinto. Hahaplusin ko lang po ng langis yang binti ninyo para mabawasan ang sakit. Habang marahang minamasahe ni Manang Tessa ang kanyang binti, hindi na napigilan ng matanda ang mga luha. Salamat, Hija. Anas niya. Tumingin sa kanya si Manang Tessa. Ang mga mata ay puno ng awa at takot. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay mabigat. Nanay, nakita ko po ang lahat. Kinilabutan si Nanay Erlinda. Ang katotohanan ng kanyang kinatatakutan ay kinumpirma na. Hindi na niya napigilan ang paghikbi. May isang taong nakakaalam. May kakampi siya.
Ngunit ang munting pag-asang iyon ay agad ding binawi. Kinabukasan, habang wala si Marvin, tinipon sila ni Celine sa sala. Ang mukha ni Celine ay seryoso. Nawawala ang isa kong bracelet, deklara nito. Galing pa yon sa Paris. Hindi ko mahanap kahit saan. Nagkunwari itong naghahanap hanggang sa tumigil ito sa harap ng bag ni Manang Tessa na nakasabit malapit sa kusina. Manang, patingin nga ng bag mo. Pero ma'am, wala po akong kinukuha. Takot na sabi ni Manang Tessa. Walang salitang kinuha ni Celine ang bag. Ibinuhos ang laman sa mesa at mula sa mga gamit nito, lumabas ang isang kumikinang na pulseras. Ano to? Malamig na tanong ni Celine. Hindi po sa akin yan, ma'am. Ipinapangako ko po. Umiiyak na sabi ni Manang Tessa habang nakatingin kay Nanay Erlinda, humihingi ng tulong. Hija, baka nagkakamali ka lang. Mabait si Tessa. Mahinang sabi ni Nanay Erlinda, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Celine. Huwag na po kayong makialam dito, Nanay. Magnanakaw ang magnanakaw. Manang Tessa, you're fired. Umalis ka na ngayon din. Walang nagawa si Manang Tessa, kundi ang umiyak habang pinupulot ang kanyang mga gamit. Bago siya tuluyang lumabas, tinapunan niya ng isang huling tingin si Nanay Erlinda. Isang tingin ng paumanhin at pagkatalo. Nawalan na siya ng kakampi. Nag-iisa na naman siya. Nang makalabas na si Manang Tessa, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Celine. Lumapit ito kay Nanay Erlinda. Ang mga mata ay parang yelo. Hindi niya ito dinala pabalik sa magandang silid sa itaas. Sa halip, tinuro nito ang isang maliit at madilim na pinto sa ilalim ng engrandeng hagdanan, ang bodega. Binuksan ni Celine ang pinto. Bumungad ang amoy ng alikabok at mga lumang gamit. Mula ngayon, sabi ni Celine, ang bawat salita ay puno ng lason. Dito ang kwarto ninyo. Tumingin si Nanay Erlinda sa manugang hindi makapaniwala. Para hindi na kayo aksidenteng mahulog kung saan-saan pa. Isang marahang tulak sa balikat at napasok si Nanay Erlinda sa madilim na silid. Bago pa siya makalingon, isang malakas na tunog ang kanyang narinig. Ang pagbagsak ng pinto at ang pag-ikot ng susi sa seradura. Ikinulong siya. Walang bintana sa bodega. Ang tanging liwanag ni Nanay Erlinda ay ang sinag na tumatagos sa siwang sa ilalim ng pinto. Ang hangin ay mabigat, amoy alikabok, at mga lumang bagay na matagal nang nakalimutan. Ang kanyang higaan ay isang tumpok ng lumang karton sa malamig na sementadong sahig. Dito na ngayon ang kanyang mundo. Kinaumagahan, binuksan ni Celine ang pinto. Hindi para palayain siya, kundi para bigyan ng utos. Maglinis ka ng buong bahay. Ibinigay sa kanya ang isang basahan at isang timba. Magsimula ka sa sahig ng sala. Gusto ko, kumikinang yan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang bawat bigat sa kanyang kaliwang binti ay nagdudulot ng matinding kirot. Hija, masakit pa ang paa ko. Hindi ko yata kaya. Walang hindi kaya. Putol ni Celine. Ang boses ay walang bakas ng awa. Kung nakakaya mong maglakad-lakad para mahulog sa hagdan, kaya mo ring maglinis. Bilisan mo bago magising ang mga bata. Walang nagawa si Nanay Erlinda, kundi ang sumunod. Lumuhod siya sa napakakintab na sahig, ang sahig na dati hinangaan niya. Ngayon, ang bawat pulgada nito ay saksi sa kanyang paghihirap. Habang nagkukuskos, naroon si Celine sa sofa, nagbabasa ng magasin. Paminsan-minsay sumusulyap para siguruhing tama ang kanyang ginagawa. Ang tanghalian niya ay ang natirang kanin at isang pirasong tuyong isda na iniwan sa labas ng pinto ng bodega. Minsan, kapag masama ang loob ni Celine, wala siyang natatanggap na kahit ano. Isang hapon, hindi na niya natiis ang kumakalam na sikmura. Habang nagtatapon ng basura, nakita niya ang mga tirang pagkain mula sa plato ng kanyang mga apo. May kalahating hotdog, may kaunting kanin. Tumingin siya sa paligid. Walang tao.
Mabilis at nanginginig ang mga kamay, dinampot niya ang mga ito at isinubo. Habang ngumunguya, kasabay na tumulo ang kanyang mga luha. Ganito na ba siya kababa? Kumakain ng tira-tira, na parang isang hayop na naliligaw. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang gutom o ang pagod. Ito ay ang unti-unting paglayo ng kanyang mga apo. Nakita niya ang bunso niyang apo, si Maya, na tumatakbo palapit sa kanya para yumakap. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis itong hinila ni Celine. "Maya, don't go near Lola," sabi nito sa bata. Ang boses ay matigas. "Madumi siya. Look, she's holding a trash bag. You might get sick." Ang mga salitang yon ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng bata na dahan-dahang tumango at nagtago sa likod ng kanyang ina. Mula noon, hindi na lumapit sa kanya ang mga bata. Tinitingnan na lang siya mula sa malayo na may halong takot at pagtataka. Gabi-gabi, sinusubukan niyang kausapin ang sarili. Para ito kay Marvin, ayokong maging dahilan ng pag-aaway nila. Ngunit habang tumatagal, ang pagtitiis ay nagiging isang mabigat na tanikala. Isang gabi, naisip niya ang kanyang lumang cellphone. Iyon ang tanging koneksyon niya sa mundo. Kinapa niya ang kanyang bulsa, ang kanyang munting lagayan. Wala. Naalala niya, kinuha pala ito ni Celine noong araw na mahulog siya sa hagdan para daw itago sa ligtas na lugar. Ngayon, alam na niya ang tunay na dahilan. Isa siyang bilanggo. Walang telepono, walang kakampi, walang pag-asa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan ay binasag lamang ng kanyang mga hikbi. Hanggang sa may narinig siyang isang kaluskos sa labas ng pinto. Isang munting anino ang humarang sa siwang. At isang boses ng bata, halos pabulong, ang kanyang narinig. "Lola." Iyon ang panganay niyang apo, si Bea. "Sorry po." Patuloy ng munting tinig. "Mahal po kita, Lola." Pagkatapos ay narinig niya ang mabilis na mga yabag papalayo. Sa gitna ng kanyang madilim na mundo, ang mga salitang yon ay isang munting kandila. Isang sinag ng liwanag. Hindi pa siya lubusang nag-iisa. Pagod ngunit masaya. Ito ang laging nararamdaman ni Marvin sa tuwing papasok siya sa kanyang tahanan. Ang amoy ng tagumpay ay nasa bawat sulok, mula sa mamahaling air freshener hanggang sa kintab ng sahig na binabayaran niya ng malaki. Ito ang kanyang kaharian. Ang patunay na lahat ng kanyang sakripisyo ay may katuturan. Naabutan niya si Celine sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito sa kanya, ang ngiti na unang nagpatibok ng kanyang puso. "You're home early." Malambing na bati nito. Lumapit si Marvin at hinalikan ito sa labi. May kinuha siyang isang paper bag mula sa kanyang tabi. Isang kilalang, mamahaling brand. "A small gift for my amazing wife," sabi niya. "Salamat sa pag-aalaga mo kay nanay. I know it's not easy, but you're doing a great job." Nagliwanag ang mukha ni Celine nang makita ang bagong-bagong designer bag. "Oh, sweetheart, you didn't have to. Pero salamat, ginagawa ko lang ang nararapat. Mahal ko ang nanay mo na parang tunay kong ina." Napangiti si Marvin. Napakaswerte niya talaga sa asawa. "Nasaan po si nanay?" tanong niya. "Nasa may hardin yata, nagpapahangin." Sagot ni Celine. Lumabas si Marvin at nakita nga niya ang ina. Nakaupo sa isang silya, nakatingin sa malayo, payat. Mas payat kaysa dati at parang ang lungkot ng kanyang mga mata. Lumapit siya. "Nay, kumusta po?" Bahagyang nagulat si Nanay Erlinda. Pilit itong ngumiti. "Marvin anak, nandito ka na pala." Nang aabutin sana ni Marvin ang kamay nito, nahagip ng kanyang mata ang isang maitim na pasa sa braso ng ina. Kumunot ang kanyang noo. "Nay, anong nangyari dyan?" Bago pa makasagot si Nanay Erlinda, narinig nila ang boses ni Celine mula sa likuran.
Yan ba? Naku, itong si nanay talaga. Nauntog daw sa gilid ng mesa kagabi. Medyo malikot kasi. Sabi ni Celine na may kasamang mahinang tawa na parang sinasabing matatanda talaga. Agad na napanatag ang loob ni Marvin. Tumango siya. Ganoon po ba? Mag-iingat po kayo, Nay. Umupo siya sa tapat ng ina, puno ng sigla. Nay, alam niyo po ba? We just closed a very big deal sa company. This means promotion for me. Mas malaking bahay, mas magarang sasakyan. Lahat ng ito para sa inyo, para hindi na kayo maghirap. Ang sinabi lang ni Nanay Erlinda ay, "Mabuti naman anak, ipagpatuloy mo yan." Ang boses niya ay mahina, halos walang buhay. Inakala ni Marvin na pagod lang ito dahil sa edad. "Sige po, Nay, magpahinga na po kayo. Mukhang napagod kayo sa maghapon." Tumayo siya at iniwan ang ina sa hardin. Pumasok siya pabalik sa loob ng bahay. Ang puso niya ay puno ng pagmamalaki. Tumingin siya sa paligid, sa engrandeng hagdanan, sa mga mamahaling palamuti, sa kanyang magandang asawa, na abala sa pag-aayos ng kanyang bagong regalo. Napabuntong hininga siya, isang buntong hininga ng kasiyahan. Sa wakas, sabi niya sa sarili, nasuklian ko na rin ang lahat ng sakripisyo ni nanay. Naibigay ko na sa kanya ang buhay na palagi niyang pinapangarap. Hindi niya alam na ang ina niya, na naiwan sa hardin, ay tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang ginintuang hawla na itinayo ng sarili nitong anak. Friend, tinulak ko talaga. A little push para maturuan ng leksyon ng matandang yan. Akala niya kung sino siya sa pamamahay ko. Paulit-ulit, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Manang Tessa ang mga salitang yon. Ang boses ni Celine, maarte at malupit, ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang pandinig. Pinatay niya ang cellphone. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kahit mag-isa sa kanyang maliit at masikip na inuupahang kwarto, hindi siya makahinga ng maayos. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilyang nakasabit sa kisame. Ang bawat anino sa paligid ay tila nagiging multo ng kanyang konsensya. Simula nang palayasin siya sa mansyon, wala ng gabi na nakatulog siya ng mahimbing. Lagi siyang binabangungot. Nakikita niya ang paggulong ni Nanay Erlinda sa hagdan. Naririnig niya ang malakas na kalabog. At higit sa lahat, nakikita niya ang nanlalamig na titig ni Celine, ang babalang nagpatahimik sa kanya. "Duwag ka, Tessa? Isa kang duwag." Paulit-ulit na bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ngunit hindi lang takot ang nararamdaman niya. Mayroon ding utang na loob. Naalala niya noong 1 taon nang magkasakit ang bunso niyang anak. Kinailangan niya ng pera para sa gamot, ngunit nahihiya siyang mangutang kay Ma'am Celine. Si Nanay Erlinda, na noon ay bumibisita lamang, ang nakapansin sa kanyang pamumugto ng mga mata. Hindi ito nagtanong. Kinuha lang nito ang kamay niya at sa palad niya ay inilagay ang ilang lukot na 1,000 piso mula sa sarili nitong pitaka. "Para sa anak mo," sabi nito. "Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay gumaling siya." Ang kabaitang yon, iyon ang bumabagabag sa kanya. Iyon ang nagpaparamdam sa kanya na isa siyang malaking traidor. Tumayo si Manang Tessa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng determinasyon. Hindi na tama ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukang tawagan si Sir Marvin. Ngunit katulad ng dati, hindi ito sumasagot. Malamang ay abala sa trabaho o baka hindi na niya ginagamit ang numerong alam niya. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagsuot siya ng simpleng damit. Isinukbit ang kanyang bag at naglakbay papunta sa subdibisyon kung saan nakatira ang mga Ramos. Malayo. Mahigit 1 oras na biyahe. Ngunit pagdating niya sa dambuhalang gate, hinarang siya ng security guard. "Sino po ang kailangan nila?" tanong nito. "Si Sir Marvin Ramos po. Dati po nila akong kasambahay." "Tumawag po ba kayo?"
May abiso po ba sila na darating kayo? Hindi po. Pero importante po ito. Umiling ang guard. Pasensya na po, ma'am. Hindi po kayo pwedeng pumasok nang walang pahintulot mula sa may-ari. Mahigpit po ang bilin. Nagpumilit siya, nagmakaawa. Ngunit matigas ang mga guard. Isang pader na bakal ang humaharang sa kanya. Ang mga mayayaman ay protektado ng kanilang matataas na pader. Hindi lang laban sa masasamang loob, kundi pati na rin sa katotohanang ayaw nilang marinig. Bigo, malungkot, at pagod, umuwi si Manang Tessa. Pagdating sa kanyang kwarto, muli niyang kinuha ang cellphone. Ang ebidensya, ang sandata na hawak niya. Tinitigan niya ang screen, ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng determinasyon. Natalo siya ngayon, ngunit hindi siya susuko. May paraan, bulong niya sa sarili. Habang yakap-yakap ang cellphone na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kailangan lang maging matalino. Kailangan kong makapasok doon. Nagsimula ito sa isang ubo, isang tuyo at pilit na ubo mula sa maliit na lalamunan ni Maya. Pagsapit ng gabi, ang ubo ay naging lagnat. Mataas na lagnat na nagpabasa sa buhok ng bata at nagpaningas sa kanyang balat. Dinala ni Celine ang umiiyak na bata sa paanan ng bodega. Iniluwan ng pinto si Nanay Erlinda. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari sa apo ko? Isang matalim na tingin ang isinagot ni Celine. Anong nangyari? Ikaw ang nangyari. Mula nang dumating ka dito, nagkasakit na ang anak ko. Siguradong may daladala kang mikrobyo mula sa probinsya. Ang bawat salita ay isang sampal. Gusto sanang mga tuwira ni Nanay Erlinda, ngunit wala na siyang lakas. Inilapag ni Celine ang isang palanggana na may tubig at isang maliit na tuwalya sa sahig. Ang kalabog nito sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahil kasalanan mo to, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Utos ni Celine. Dito, sa loob ng kwarto mo, bantayan mo siya buong gabi. Huwag na huwag kang matutulog at huwag kang lalabas hanggat hindi bumababa ang lagnat niya. Pagkasabi niyon, ipinasok niya ang bata sa loob, itinulak ang pinto at muling nikandado. Walang pagkain, walang inumin. Tanging sila lang ng kanyang apo sa gitna ng kadiliman. Niyakap ni Nanay Erlinda si Maya. Ang init mula sa katawan ng bata ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Lola, unggol ng bata sa gitna ng pananaginip. Shh! Nandito lang si Lola, apo, bulong ni Nanay Erlinda, habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo, leeg, at mga braso nito. Lumipas ang mga oras. Ang kirot sa kanyang binti ay halos hindi na niya maramdaman. Napalitan na ito ng pagod na gumagapang sa buo niyang katawan. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sinubukan niyang kumanta ng Oyayi, ang kantang kinakanta niya noon kay Marvin. Ngunit ang kanyang boses ay paos at pumuputok. Panginoon, tulungan niyo po ako. Dasal niya sa kanyang isipan. Kahit hindi na po para sa akin, para po sa apo ko. Bumibigat ang kanyang mga talukap. Ang bawat pagpiga niya sa bimpo ay tila nangangailangan ng lahat ng natitira niyang lakas. Ilang beses siyang muntik ng maidlip, ngunit ang ungol ni Maya ang gumigising sa kanya. Kailangan niyang lumaban, ngunit ang katawan ay may hangganan. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang kadiliman sa paligid ay tila nagkakaroon ng maliliit na, kumikinang na tuldok. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang yumaong asawa, si Rodolfo. Nakangiti ito sa kanya. Ang nangiti na palaging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Inaabot nito ang kamay sa kanya. Pahinga ka na, Linda. Sobra na yan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sundo mo na ba ako, mahal? Bulong niya sa hangin. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang huling lakas ay ginamit niya upang yakapin
ng mahigpit ang kanyang apo. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang lahat. Ang mga tunog, ang sakit, ang pagod, at ang madilim na bodega ay nilamon ng isang mas madilim pang kawalan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang tunog ng isang susi na dahan-dahang ipinapasok sa seradura ng pangunahing pinto. Isang nakakabinging katahimikan. Ito ang unang napansin ni Marvin pagpasok niya ng bahay. Karaniwan, sasalubungin siya ng ingay ng TV o ng tawanan ng kanyang mga anak. Pero ngayon, wala. Pati ang mga ilaw sa sala ay patay. "Hello? Celine?" Tawag niya. "Bea? Maya?" Walang sumasagot. Nakansela ang huli niyang meeting kaya naisipan niyang umuwi ng maaga para sorpresahin ang pamilya. Pero mukhang siya ang nasorpresa. May narinig siyang mahinang kaluskos mula sa itaas. Nagsimula siyang umakyat sa hagdan. Sa may pasilyo, nakita niya ang panganay niyang anak na si Bea. Nakaupo sa sahig sa labas ng kwarto nito. Umiiyak. Hindi isang malakas na iyak, kundi isang tahimik na paghikbi na mas lalong nakapakaba sa kanya. "Bea, anak, anong problema? Bakit ka umiyak?" Lumuhod siya sa harap ng anak. Nanginginig ang mga kamay ng bata habang itinuturo nito ang direksyon ng hagdan pababa, patungo sa bodega sa ilalim nito. Si Lola po." Halos pabulong na, sabi ni Bea. Ang bawat salita ay nababasag. Mama locked Lola in the stockroom. Lola is sick po." Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marvin. "Ano? Anong sabi mo, anak?" "Mama got mad. Kasi po may sakit si Maya," patuloy ng bata. "Sabi ni Mama, kasalanan daw po ni Lola. Ikinulong po niya sila. Kanina pa pong hapon." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Marvin na mabilis na naging isang nag-aalab na galit at takot. Tumakbo siya pababa ng hagdan, nilaktawan ng ilang baitang. Sa paanan ng hagdan, naabutan niya si Celine, kalalabas lang mula sa kusina. Nagulat ito nang makita siya. "Sweetheart, ang aga mo yata," sabi nito. Pilit nang ngumingiti, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang pagkataranta. Hindi siya pinansin ni Marvin. Dumiretso siya sa pinto ng bodega at sinubukang buksan. Nakalock. "Celine, buksan mo to." Sigaw niya, ang boses ay nag-iba na. Puno ng awtoridad at galit na hindi pa nito narinig mula sa kanya. "Marvin, calm down. Naglilinis lang si nanay dyan. Ayaw niyang maistorbo." Palusot ni Celine. "Huwag ka nang magsinungaling. Narinig ko na ang lahat kay Bea." Hinampas niya ng malakas ang pinto. "Buksan mo to, Celine. Now." Nanginginig na kinuha ni Celine ang susi mula sa kanyang bulsa. Nagsimula na siyang umiyak. "Marvin, I can explain." Hindi na hinintay ni Marvin na matapos ito. Inagaw niya ang susi, ipinasok sa seradura at pinihihit. Ginamit niya ang buong lakas para itulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang imahe na habambuhay na susunog sa kanyang alaala. Sa sahig, sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, nakahandusay ang kanyang ina. Maputla. Ang mga labi ay halos kulay ube na. Sa mga braso nito, mahigpit na nakayakap ang maliit na katawan ni Maya na naghihingalo sa taas ng lagnat. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Napatigil si Marvin. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang malakas na pintig ng kanyang puso, ang tanging tunog na kanyang naririnig. "Nanay?" Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng ina. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig, napakalamig, na parang yelo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang malaking bahay, ang kanyang mamahaling sasakyan, lahat ay nawalan ng halaga. Sa harap niya ay ang bunga ng kanyang pagiging bulag, ang bunga ng kanyang kapabayaan.
Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Nanay, Nay, gumising po kayo. Habang si Celine ay nanatiling nakatayo sa may pinto, umiiyak at sinusubukang mag-isip ng sasabihin, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanilang likuran. Isang boses na pamilyar, ngunit ngayon ay puno ng tapang at determinasyon. Huwag kang maniwala sa anumang sasabihin niya, Sir Marvin. Sabay silang napalingon ni Celine. Nakatayo sa may pinto ng kusina si Manang Tessa. Ang mukha niya ay basa sa luha, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Sa nanginginig niyang kamay, itinaas niya ang isang cellphone. May ebidensya ako. Ang boses ni Manang Tessa ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa makapal na tensyon sa loob ng silid. Agad na napunta ang atensyon ni Celine sa dating kasambahay. Ang pagkataranta sa kanyang mukha ay napalitan ng purong galit. Anong ginagawa mo dito? Magnanakaw, security, paalisin ninyo yan. Sigaw niya, nagbabaka sakaling mailihis ang sitwasyon. Ngunit si Marvin ay hindi na natinag. Ang mga mata niya ay nakapako kay Manang Tessa sa hawak nitong cellphone. Anong ebidensya? Tanong niya. Ang boses ay garalgal at puno ng pighati. Hindi sumagot si Manang Tessa. Tumingin lang siya kay Celine. Ang mga mata ay puno ng awa, ngunit matatag. At pinindot niya ang play. Sa katahimikan ng mansyon, umalingaw-ngaw ang isang boses. Ang boses ni Celine. Malutong, maarte, at walang bahid ng pagsisisi. Oo, friend, tinulak ko talaga. A little push, para maturuan ng leksyon ang matandang yan. Akala niya kung sino siya sa pamamahay ko. Dapat lang sa kanya yon. Bawat salita ay isang lason na pumasok sa pandinig ni Marvin. Bawat tawa ni Celine sa recording ay isang dagok sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang binalingan ng ina na nakahandusay pa rin at walang malay. Tumingin siya sa mga pasa nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa engrandeng hagdanan. Ang kasinungalingan, ang nauntog sa mesa, ang nadulas lang. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Inilalantad ang isang karumal-dumal na katotohanan. Hindi lang yan, sir, sabi ni Manang Tessa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakita ko po. Nakita ko po ng dalawang mata ko. Itinulak niya si nanay. Doon na sumabog si Celine. Hindi totoo yan. Sinungaling. Binaligtad niya ang lahat. Sigaw niya habang dinuduro si Manang Tessa. Lumapit siya kay Marvin at niyugyug ito. Sweetheart, maniwala ka sa akin. Sila ang may masamang balak sa pamilya natin. That old woman is trying to destroy us. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Marvin sa kanyang asawa. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng pinaniniwalaan niya. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw. Isang estrangherang nakasuot sa mukha ng kanyang asawa. Ang sakit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan. Nawala ang pighati. Nawala ang pagkalito. Ang pumalit ay isang bagay na mas malamig at mas matigas pa sa yelo. Ang kabuuang pagkamuhi. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Celine sa kanyang braso. Tumayo siya. Ang kanyang pagtayo ay tila nagtagal ng 100 taon. Nang humarap siyang muli kay Celine, ibang Marvin na ang nakita nito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang bato. Tumawag ka ng ambulansya para kay Maya. Utos niya kay Manang Tessa. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nakakakilabot. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Celine. Mag-impake ka ng mga gamit mo, sabi niya. What? Marvin, no. Please. Pagmamakaawa ni Celine, lumuhod at niyakap ang kanyang mga binti. Sinabi kong mag-empake ka. Ulit niya, walang pagbabago sa tono. Hindi ako aalis. This is my house. Asawa mo ako. Hinila ni Marvin ang kanyang binti. Mula sa pagkakayakap nito, ang tingin niya ay dumapos sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa umiiyak niyang anak na si Bea na sumisilip mula sa itaas. Hindi lang ang nanay ko ang sinira mo.
sabi niya. At sa wakas, bumagsak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Sinira mo ang lahat. Tumalikod siya at kinuha ang telepono sa dingding. Security, pumanig kayo dito. May ipapa-escort ako palabas. Iyon na ang huling salita. Ang hatol ay naibigay na. Ilang minuto ang lumipas. Sa gitna ng pagwawala at pagmumura ni Celine, kinaladkad nito ang isang maleta palabas ng pinto. Bago ito tuluyang lumabas, tinapunan niya si Marvin ng isang huling tingin. Isang tingin na puno ng suklam at pagbabanta. Pagkatapos, nagsara ang pinto. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng sigaw na narinig. Naiwan si Marvin, nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong bahay na ngayon ay gumuho na. Lumipas ang ilang buwan. Ang malaking bahay sa Makati ay nag-iba na. Hindi na ito malamig at tahimik. Wala na ang mabigat na pakiramdam ng pag-iingat at pagkukunwari. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng buhay. Sa kusina, ang amoy ng mamahaling air freshener ay napalitan ng samyo ng bagong saing na kanin at ginisa. Dito, si Nanay Erlinda, na ngayon ay malakas na at nakakangiti na ng tunay ang siyang reyna. Kasama si Manang Tessa, na opisyal nang tinanggap pabalik hindi bilang kasambahay, kundi bilang kapamilya, sabay silang naghahanda ng almusal. Sa sala, ang mga bata, si Bea at si Maya, ay malayang naglalaro. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw. Ang tunog na matagal nang nawala sa tahanang yon. Nakalabas na ng ospital si Nanay Erlinda matapos ang ilang linggong pagpapagaling. Si Maya naman ay mabilis na nakabawi sa kanyang sakit. Si Marvin ang nag-alaga sa kanilang dalawa sa bawat oras, sa bawat araw. Ang kanyang kumpanya ay panandalian niyang isinantabi. Mas mahalaga ang pamilya. Iyon ang leksyon na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Isang hapon, nakaupo si Nanay Erlinda sa hardin, dinidiligan ang mga bagong tanim na rosas. Ito ang paborito niyang gawin. Ang pag-aalaga sa mga halaman ay tila pag-aalaga na rin sa sarili niyang puso. Lumapit si Marvin, may dalang-dalawang tasa ng mainit na tsa. Inabot niya ang isa sa ina at umupo sa tabi nito. Ang ganda na po ng mga bulaklak ninyo. Nay, sabi niya. Ngumiti si Nanay Erlinda. Lahat naman, kapag inalagaan ng tama, gumaganda. May malalim na kahulugan ang mga salitang iyon. Naintindihan ni Marvin. Nay, panimula niya, ang boses ay puno ng pagsisisi na hindi na marahil mawawala. Patawad po ulit sa lahat. Nabulag po ako. Nay, akala ko, ang pagbibigay ng magandang bahay at pera ay sapat na. Akala ko, yun ang pagmamahal. Hinawakan ni Nanay Erlinda ang kamay ng anak. Ang balat nito ay magaspang na. May mga bakas ng lupa mula sa paghahalaman. Ngunit ang haplos nito ay puno ng pagmamahal. Anak, mahinahon niyang sabi. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kintab ng sahig o sa laki ng bahay. Hindi ito nabibili ng pera. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga apong masayang naghahabulan. Kay Manang Tessa, na kumakaway mula sa bintana ng kusina. At sa kanyang anak, na sa wakas ay natutong tumingin, hindi lang gamit ang mata, kundi gamit ang puso. Ang tunay na yaman, Marvin, patuloy niya, ay ang kapayapaan ng loob, ang tawanan sa loob ng tahanan, ang pagmamahal na nararamdaman, hindi lang sinasabi. Pinisil ni Marvin ang kamay ng ina, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan ko na po, Nay. Ngumiti si Nanay Erlinda. Isang ngiting payapa, isang ngiting buo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nilanghap ang sariwang hangin, ang amoy ng mga bulaklak at ng basang lupa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ulit ito. Hindi ang karangyaan, hindi ang paghanga ng ibang tao,
kundi ang pakiramdam ng pagiging nasa isang tunay na tahanan. Isang tahanang pinagaling ng pagpapatawad at binuo muli ng pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Nanay Erlinda at ng kanyang pamilya. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa pag-asang dala ng pag-alis sa probinsya hanggang sa sakit ng pagtataksil at sa wakas, sa kapayapaan ng isang muling nabuong tahanan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, maraming tanong ang tumakbo sa aking isipan. Gaano kadalas nating nakakalimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga? Gaano kabilis tayong nabubulag sa kinang ng salapi at tagumpay at hindi na napapansin ang tahimik na pagtangis ng mga taong pinakamamahal natin? Ang kwento ni Nanay Erlinda ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Ito ay nasa init ng yakap ng isang ina, sa tawa ng isang anak, at sa kapayapaan ng isang pusong marunong magpatawad. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin natin ang pag-asa. Pag-asang kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay. At pag-asang hindi pa huli ang lahat para bumawi, para humingi ng tawad, at para magmahal ng tama at totoo. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may aral o damdamin na tumatak sa inyo mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.